no? Ako nga po pala si Jeremy Bantuas. Pagkilala, pagpapahalaga, at makabuluhan ang ating tema ngayong buwan ng wika. Ang kahalagahan ng buwan ng wika ay pinagkakaisa tayo bilang Pilipino. Pinalakas ang ating kultura at pinanatili ang wika ng ating mga ninuno. Sa pamamagitan ng wikang Pilipino, mas naiintindihan natin ang sarili nating wika. Ang katutubong wika naman ay kinagisnan ng lingwahe at paggamit ng katutubo ng katutubong wika bilang pangunahing kahiligan ng pananatilang buhay ng pamana ng ating mga ninuno. Meron tayong 7 katutubo o tribo na nakapalibot dito sa Bukidnon. Isa na rito ang Talandig, Tigwahanon, Manobo, Matigsalong, Umayamnon, Igaonon at Lumad. Tara, kilalanan natin sila. Ano ang Matigsalog? Ang Matigsalog ay nangangahulugang mga tao sa tabing Salog River. Ito ay isang pangkatang grupo na nakatira sa Tigwasalog Valley sa San Fernando, Bukidnon na kilala ngayon bilang Davao River. Ang kanilang mga tradisyon at paniniwala, espiritualidad, pamumuhay at kultura, ito ay nakatuon sa pamumuhay ng pangangaso ng pagkain na may kaunting agrikultura, mga ritual at piyasa at kasuotang. Matigsalog ay mayaman sa mga tradisyon at kaugalian na napagpapakita ng kanilang pamumuhay at paniniwala. Ganito mong panahon, nag-rebuild mi diri na 1975. Nag-rebuild mi tungod kay ano yung yutang kabilin gihimo ni nang radsuhan ni panahon ni Bueno ni adto. Pila ka barangay ni nga kuan is Dalurong, West Ulaman, kaning diri sa Sinuda. Gihimo ni nga palayang bayan kani adto ug kaning nga bukirang gihimo nga anang ipanglaging Palinian Timber Corporation, Sudaco, tanan niya mga kumpanya gi among mga bukid gi pagbungkag na sa kuan. Moto nga nag-create mi og rebellion, pinanguluhan sa atong apuhan yun niya si Dato Lorenzo E. Gawilan Sr. nito 1975. Unyang pun ang timan ni adto pundok sa Kasilag panimalos laban sa yutang natawhan. Moto nga nagsugod sila rebelde sa mga sa gobyerno Mayo 4, 1975 natapos siya og July 14, 15, 16. May mga tribo. May mga ibig sabihin na Umayong River. Ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay ang pagsasaka, pagkatanim at iba pang trabaho mula sa bukid. Ang kanilang kasuotan ay may ibig sabihin. Ang bughaw ay nangahulugang ang buhay ay may katapusan. Ang pula naman ay nagpapakita na pagiging matapang at ang puti naman ay nagahulugang mabait. Kung mapatili ang kanilang kinagisnan ng mga umamin ay ang mga sumusunod na dapat ilang sundin. Pagturo sa mga kabataan o sa kanilang mga anak tungkol sa mga kinagisnan o tradisyon upang may pasa ito sa sunod na henerasyon at panguli pagdiriwang ng mga pista at suporta sa mga organisasyon. Ano ang Talandig? Ito ay pangkat etniko na matatagpuan sa Kitanglad o Kalatungan Mountain Range, Hilagang Kanluran ng Bukidnon. Talandig derived from the word talaan, ibig sabihin marka at tandig, ay worth emulating. Kilala sila sa kanilang mga natatanging kultura at tradisyon, lalo na sa kanilang mga kasanayan sa pagsasaka, paghahabi at pag-ukit. Ang kanilang paniniwala ay isang pinakamataas na Diyos na tinatawag nilang magbabaya. Ito ay espiritu na nagbabantay at nagpoprotekta sa kalikasan. Ang Talandig ay mayaman sa mga tradisyon at oral na kwento. Ang kanilang mga tradisyon at kasanayan ay nagpapakita ng kanilang pagiging matatag at malikhain. Ano ang Manobo? Ang mga Manobo ay nangmula sa Compostela Valley, Bukidnon. Ang kanilang pangalan ay nangmula sa salitang Manobo na nangahulugang mga tao sa kanilang wika. Ang kanilang mga tradisyon ay nakasentro sa paggalang, sa kalikasan, sa kanilang mga ninuno at sa kanilang mga Diyos. Ang Manobo ay mayaman sa mga alamat, mito at ritual ng pagkakita ng kanilang paniniwala at pagpahalaga. Ang mga dato ay pinakataas na uri ng tao sa Manobong tribo. Sila ay nagsisilbing pinuno, defender o minsan ring magagamot sa may sakit. Nakalabit na ang buhay ng mga Manobo sa mga puno,
hayop at major sa mga tribes. bato. We have this Ubu Manobo dito in Arakan, the Tinananon Manobo, and we have this Bagoba Tagabawa in Makilala area, and we have this Eromane ni Manobo in District 1. Ano ang Tigwahanon? Ang Tigwahanon na pangalan ay nagmumula sa Tigwa River. Ito ay pangkat etniko na nagmumula sa San Fernando, Bukidnon. Kilala sila sa kanilang tradisyon, kultura at pagmamahal sa kalikasan. Sila ay nagsusumikap na mapanatili ang kanilang kultura at tradisyon. Kabilang ang kanilang mga sayaw, musika at sining. Gumagamit sila ng mga tradisyonal na instrumento tulad ng kudlong at saluray. Ang kanilang mga sayaw ay nagpapahayag ng kanilang mga kagalakan, takot at pag-asa. Ang Tigwahanon ay may mahalagang papel sa pag-iingat ng kanilang kapaligiran at sila ang nagsusumikap na mapanatili ang kanilang kagubatan at ilog upang mapanatili ang biodiversity sa kanilang lugar. Una namin nakapanayan ay si Sir Antonio Tunugan ay isang mix na tribo. Mix na ko sa father side ikaw nun, sa mother side Talandi. So, unsa siya ang niya anong ginagampanan ng ambag ng mga indigenous people or IP diri sa Bukidnon? Ambag? Dili kay ko makakuan pero siguro ang maambag sa mga cultural minorities kining kabahin sa kultura. Kabahin sa kultura. Lambo man kayo ang natibo bahin sa culture. Rich in culture. Tapos, ang pangatlong naman ay, sa inyong palagay po, kayong mga IP or indigenous people, unsa ka-importante or gaano kahalaga sa inyo ang wikang Pilipino para magpapalago ng kultura at industriya dito sa Bukidnon? Wikang Pilipino? Wikang Pilipino? Pero kung anong question ba, di na ako makuha. Sa inyong palagay po, kayong mga IP or indigenous people, gaano kahalaga sa inyo ang wikang Pilipino para sa pagpapalago ng kultura at industriya dito sa Bukidnon? Mahindanon o salita ka na. Kaya na ko makatsap ang kwan. Ito sa bibig? Sa kahalaga, no? Sa kahalaga karang mapadayag ko ang culture. Kunya maka-avail po ni sa programa sa gobyerno. Mga palampo po ang culture, mailami sa Katilingban, kaming mga natibo, mga lumad, kabahin gyapon sa Katilingban sa diri sa atong lungsod o sa Pilipinas. So, more good na siya. So, salamat po sa inyong pagsagot. Ang sunod naman namin nakausap ay aming Anong lumad kamag-aral na na tribo? si Ivan James Pangale, isang Lumad. lumad. Mabait sa sipag ng tao. Pero kapag kami ay ginuhusgahan, nagsasabihan namin ito dahil hindi kami nagbuhay dito para pag-uhusgahan at kahit ano ang pagsasabi. Anong ginagampanan o ambag ng mga indigenous people sa Bukidnon? Ang ambag namin dito sa Bukidnon bilang lumad ay ang pagiging matapang at paggagawa ng mga manig na abaka, paggawa ng bangkaw, pana para sa pangangasa namin at sa pagsasaka sa mga bukirin. Sa inyong palagay, kayong mga IP, gaano kahalaga sa inyo ang wikang Pilipino para sa pagpalago ng kultura at industriya? Mahalaga sa amin ang wikang Pilipino para maintindihan namin ang iba't ibang lengguwahe o anumang
para maipalago namin ang aming kultura, kailangan namin gumawa ng ibang produkto para maibenta at para maipalago ng aming kultura at makipag-intindihan sa ibang lingwahe at o sa di namin sa paringan. At uli naming nakapanayam ay si Sir Arniel Liluan. Isang tanungan po, ano ang higauno na tribo? Okay, magandang hapon. Ang higauno na tribo ay napabilang po sa 7 tribo ng Bukidnon na kung saan ay masarap at maganda sa pakiramdam kung ikaw po ay napapabilang dito sapagkat ito po ay mga ikinagagalang po natin sila sapagkat nagmula po sa ating mga ninuno na sila po ay may malaking ambag at napaka-importante po lalong-lalo na sa atin dito na naninirahan sa Bukidnon. Ano ang ginagampanan o ambag ng mga indigenous people o kayo ng mga IP dito sa Bukidnon? Malaki po at mahalaga po ang nagiging ambag ng mga indigenous people, lalong-lalo na po dito sa Bukidnon na saan mang sulok ng bansa sapagkat sila po yung pangunahing nagbibigay or nag-aangkat ng produksyon mula po sa bukirin papunta sa mga syudad na kung saan may maibibenta po tayo. Sila po yung may malaki pong kahalagahan lalong-lalo na po sa pangangalaga ng ating kultura at tradisyon sapagkat sa kanila po nagmula ang mga mahalagang bagay na kailangan po nating alagaan at kailangan po nating mahalin, no? Kailangan po nating ipreserba nang sa ganun ay yan po kasi yung sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. Ito naman po ang katanungan. Sa inyong palagay po, kayong mga IP, kaano kahalaga sa inyo ang wikang Pilipino para sa pagpalago ng kultura at industriya? Mahalaga po para sa amin ang wikang Pilipino sapagkat alam natin dito sa Bukidnon, kung sa Bukidnon ang pagbabasihan natin, may 7 tribo tayo. Ito po ay ang Bukidnon, Matigsalog, Talaandig, Tigwahanon, Umayamnon, Higaunon at saka Manubo. So sa pamamagitan ng wikang Pilipino ay nagkakaroon po kami ng magandang ugnayan, magkakaroon kami ng magandang samahan sa pamamagitan ng pakikipagtransaksyon. Dahil po sa wikang Pilipino ay maganda po ang nagiging resulta nito tungo sa magandang ugnayan at magandang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Hindi lamang po dito sa Bukidnon, kundi pati na po sa ibang mga rehiyon, mga ibang lugar na kung saan mayroon po nga nag-i-exist na mga indigenous people, lalong-lalo na po sa Iligan. Sa party po ng Rugungan ay marami pong mga higaunon, mga indigenous people na naninirahan doon at dahil po sa wikang Filipino ay nagkakaroon po kami ng magandang pagkakataon upang makipagtransaksyon sa ibang mga indigenous people at pati na rin po sa ibang mamamayang Pilipino na naninirahan sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Sir Arniel. Natukoy din natin sa pagpapalakas, pagtataguyod at pagpaunlad ng wika at kultura ng mga Pilipino tungo sa pagkamit ng mga ginhawang buhay para sa lahat ng katutubong umingan sa ating bansa. Ngayong selebrasyon ng buwan ng wika, panahon na para iangat ang ating katutubong wika. Dapat magkaisa ang bawat Pilipino at hindi hahayaang maliitan ng ibang tao ang ating sariling wika. Ipalaganap natin ang ating wika at kultura dahil ito ay nagsisimbolo ng ating pagka-Pilipino.